Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 15. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos o Santissima Trinidad at tinatawag din nating banal na Santatlo. At mahalaga ang pagdiriwang na ito sapagkat ngayon ay ating pinagninilayan ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay iisa, ngunit mayroong tatlong persona: Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At ating pinagninilayan ngayon ang napakalalim at dakilang pagkakaisa ng tatlong persona sa ugnayan ng pag-ibig. Ang buhay ng Diyos at ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay pagkakaisa. Pagkakaisa ng tatlong persona: ang Ama, ang umiibig; ang Anak, ang minamahal, ang pinakaiibig; at ang pagmamahalan sa pagitan ng Ama at ng Anak ay ang Espiritu Santo. At dito ay bibigyang liwanag ang kalikasan din nating mga nilalang. Tayong mga tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At ano ba ang wangis at larawan ng Diyos? Ang Diyos ay persona, tatlong persona kung saan nanggaling ang salitang person o pagkatao. Kaya nga, ang ating pagkatao ay kaugnay ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang ating kalikasan ay pagmamahal, ugnayan ng pag-ibig sa ating kapwa. At ating tatandaan ang pinag-uusapang pag-ibig sa buhay ng Diyos ay isang pag-ibig na palagiang lumalabas sa sarili para ibigay ang buhay sa iba. Isang pag-ibig na iniaalay. Isang pag-ibig na hindi nananatili sa sarili. Ngunit isang pag-ibig na para sa kapwa, para sa iba. At ating mauunawaan na ang kaganapan ng ating pagkatao, ng ating persona, ay kung tayo ay nagmamahal. Kung ating ibinibigay ang ating buhay dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ito lamang ang tanging kaganapan. Dito nakikita ang muka ng Diyos. Kung mayroong mga tao na nag-iibigan, may mga taong nagmamahalan at nagdadala sa kanila sa pagkakaisa. Kaya naman, ang buong simbahan ay katulad ng isang komunidad. Iba't ibang persona, iba't ibang pagkatao, nanggaling sa iba't ibang larangan ng buhay, iba't iba ang pinagmulan. Ngunit maaring pag-isahin ng pag-ibig na galing sa Diyos. Sa araw na ito, inaanyayahan ang lahat ng mananampalataya sa iisang Diyos na may tatlong persona na muling sariwain ang ating kalikasan. Tayong lahat ay nilikha sa ugnayan ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa malalim na pag-ibig na nanggaling pa sa kalikasan ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, ating gunitain na sa tuwing tayo ay nananalangin, palagiang isinasama natin ang tatlong persona. Sinisimulan natin ang bawat panalangin sa pag-aantanda ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang krus ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa tao, pag-ibig ng tao sa Diyos, at pag-ibig ng tao sa kapwa niya tao. Sa bawat panalangin, pinaiigting nito
ang kalikasan nating nanggaling sa ating mahal na Diyos. Nawa tayo ay patnubayan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang banal na santatlo, upang maganap sa ating buhay ang totoo nating kalikasan. Mga taong nilikha sa pag-ibig, mga taong para sa pag-ibig, mga taong kinakailangang tumanggap ng pag-ibig, at mga taong inaanyayahan sa tuwina na magbigay ng pag-ibig. Pag-ibig na walang kondisyon, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.